Ay, di ba? opo naman. Kasi hindi lang naman tayo ang bumatikos dyan, I'm sure. Maraming nagsasabi talagang abala, etc., etc. Yan. Di ba noon sabi natin, ano bang hinahanap talaga nitong si Pangulong Marcos mabwisit na sa kanya, 25% na nga ang approval rating Oo. So paminsan-minsan pala ay nakikinig sa Opo. tinig ng bayan. Ayun. So Ganda sabi yan. niya, tignan natin, baka daw pwedeng 6 months, baka di ba? Oh, that's Yung good. 2 to 3 years, mahirap yun Mahirap po. Saka sigurado talo na yung mga kandidato niya sa 2028 pagka ginawa. Yung sa San Juanico lang na nga ba't hindi kaya ginawa ito sa San Juanico? Yung, di ba sabi niya, pag-iisipan daw nila kung anong better way. Ang tagal naman. Ba't yung sa San Juanico, hindi lang pinag-isipan? Opo. Ayun, nakandaloko-loko. Alam mo yung mga na-trap na mga baboy doon, nakakatayin. Wala na. Sayang. Wala na. Ginawa ng chicharon. Hindi na nakaabot sa palengke. Mamamatay Wala na. Habang may konting taba pa. Tama. Ginawa ng chicharon. Dapat Oo. pala, pag ganyan, may alternative road tayo, no? Yung iba, para kumita yung mga mambababoy, yung mga hog racer, nagsagawaan na lang sila ron ng karera ng mga baboy. May karera pa ba ako? Kung dapat takbo, may kung sinong mananalo, di may premyo, bako tataya yung mga tao. Hilahin mo yung diba? buntot. Aha. Alam Pwede ko rin. naman, Sige. Pero hindi, stressful na talaga ang Pangulo, kaya tulungan na lang natin. Oo. Hindi, tama naman yung ginawa niya. Sabi nga ng tatay ko, Opo. yung sirang relo, twice a day tama yan Kaya minsan tumatama si Pangulong Marcos. So, di ba pag sira ang relo mo, halimbawa na stuck sa alauna, Opo. twice a day tama siya. Kasi twice a day, alauna Ayun. Alauna ng madaling araw. Ayos ka. Alauna ng tanghali. May tama ka dyan. Di ba? Tama, Even a tama. broken clock Opo. is right twice a day. So, kahit ganon si Pangulong Marcos ay paminsan-minsan nakakatama. Hindi Oo. na. May tama siya paminsan-minsan. Oo, di ba? Kanta yan, ha? Alin, may tama siya. Minsan. Kanta may tama. Oo. O, nangahulugan talagang may tama ang presidente. Paminsan-minsan. tumatama. Paminsan-minsan. Opo. Oo, paminsan-minsan. Oo. Anyway, pero Tony, bigyan na lang natin sila ng pasasalamat. Ayun nga, nagpapasalamat. Ano bang ginagawa ko? Opo, yan. Oo. Pasalamat tayo na Hindi na tuloy. ayaw niya ng rehab. Ay, Ng EDSA! Ng EDSA! Gra- Oo. Natatandaan ko yung kanta. Alam niyo ba yung kanta? Di Ano po? ba? Yung made me want to go to rehab. I said, no, no, no. Di ba? That's right. Sino kumanta doon? Patay na yun Yung payat. Ay, Nakakalimutan patay na ko. pala Sino ba yun? Winner. Oh, Yung payat. ayan. Anyway, iwanan na natin yung rehab na yan. At dumako naman tayo rito sa Kwan. Ito pala, na pag-usapan ito dahil nga dun sa mga mass resignations Apo. ni Pangulong Marcos, ang dami palang mga appointees ng Pangulo. Na kailangan ng kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Opo. 360 pala ang nakabinbin. Ang dami Kasi di ba ang tagal nawala ng sesyon ng Senado Opo. dahil ng kampanya, di ba? Yes, yes. So, yan nang hindi ko maintindihan dahil ang mga kampanya tigil na lahat ng trabaho kaya naipon yung mga trabaho. Teka muna, ano bang yun? Bukas yata mag-uumpisa, Ang Senado. Kaya itatakel nila 360. Paano kaya nilang gagawin yun? Ando ka ba, sir? O dito ka? Wala. Ayan. Bakit ako mapupunta roon? I-appoint ba naman ako? Malay mo, pag nakita ka Busit sila sa pagbumuka ko. Hindi. Malay mo. Makita pa lang yung mukha ko, kumukulo na yung dugo ng mga yun. Baka Hindi. magka-alta presyon pa sila pag nakita nila ako ron. Malay mo, magbagong ihip ng hangin. Anyway, kasama dyan yung mga bagong hirang na mga
miyembro ng gabinete. Yan. Si Transportation Secretary Vince Dizon. At Bago ba yan? Hindi, matagal na kasi ang ganyan kasi yan kung ang Congress ay walang sesyon, ad interim yung appointment. Pwede kang i-appoint habang hindi ka na confirm ng Commission on Appointments. Ang tawag doon ad interim. Okay. In the meantime. Okay. Ito ba mga ad interim? Okay. DICT Secretary Henry Aguda. Okay. Yun. Di ba, Aguda, ito yung pag nagbubuka ng hotel. Di ba, sa internet? Di ba? Talaga. Aguda. Agoda pala. Agoda. Oo. Mura yung hotel doon eh. Kaya lagi ako nagbubuk doon eh. At si Presidential Communications Office Secretary and Government Contractor Jay Ruiz. Confirm na siya. Meron din. For now. Sa June 4 pala, sina mga Commissioner Noli Pipo at Maria Norina Tangaro Kasingal ng COMELEC. Ito, malakas tong si Commissioner Noli Pipo, ha? Kasi meron siyang People's Power. Ako, Oo. para naman tinipos siya. Bakit? People's? People's Power eh. People's Di ba? power. People's Power. Okay. Kaya lang, ang problema nito ay may protesta sila. May pagtutol Saan niya? sa kanila. Saan? Ang Duterte Youth, di ba? Kaya yung panauhin natin dito last week, tinututulan sila formally, nagsalang na ng formal na oposisyon. Ang Duterte Youth sa pamumuno ni dating NYC Chairman Ronald Cardema. Ito, i-confirm din pa si Luis Meinrado, Pangulayan ng Civil Service Commission, and Douglas Michael Malinin ng Commission on Audit. Ngayon, at mga opisyal, marami pala, 294 na opisyales ng militar. Wow. Ngayon, maaari nagtataka, no? Kayo, ano ba itong commission on appointments? Liwanagin natin para maintindihan nila kung anong nigagawa. Naalala ko yung anak ko kasi noon eh. Anong nigagawa mo nung bata pa siya? Okay. Ang Commission on Appointments po ay isang parang committee. Committee mismo, hindi lang parang. Komite ng ating legislatura. It is part of the system of checks and balances. Para, di ba, ang tripartite system of government, ang philosophy niyan, para hindi maging masyadong makapangyarihan ang kahit isa dyan, yung dalawa, parang kinokontrol niya. Halimbawa, ang Pangulo. Yan. Ang Pangulo ay makapangyarihan. Chief Executive siya, hawak niya ang military, ang pulis, lahat ng executive officers, yung mga gabinete, di ba? Marami yan, Department of Justice, DILG, di ba? Sa ilalim niyan, mga NBI, BI, lahat eh. Tariff Commission, Customs, makapangyarihan. May mga opisyal dyan na dapat siya ang mag-appoint. Lahat. Because appointment is an executive power. May mga opisyal dyan na siya nag-appoint na kailangan may approval ng legislature. Yan ang control ng legislature sa executive. One of the controls. Ang control naman ng executive sa legislature ay yung veto power. Pagka dinala sa kanya for signature ang isang batas, pwede niyang i-veto, sabihin niya, ayaw ko ng batas na yan, hindi ko pipirmahan yan, hindi magiging batas yan, babalik yan doon. Kailangan ng 2/3 na boto para ma-override ang veto. Pagbubotohan pa pala. Ang check naman sa both the executive power and the legislative power ay ang Korte Suprema. Yan. Kasi pag merong ginawa ang legislatura na unconstitutional na batas, pwede mong ipa-declare unconstitutional sa... Enjoy up to 2,000 pesos Lazada vouchers at Lazada 6/6 Super Wow Sale. Get KFC Zinger and Shots Combo for 2 for 290 pesos lang.
sa Korte Suprema. Ganon din pag may ginawa ang isang bagay ang Pangulo na unconstitutional, may grave abuse. Yan, pwedeng ipawalang bisa ng judiciary. Yan. Example, yung kay Laila de Lima. Di ba noon, nagpa-issue siya ng hold departure order sa laban kay dating Pangulong Arroyo. Kinwestiyon namin sa Supreme Court. Executive yung nag-issue. Secretary of Justice, di ba? Executive Department. Sabi ng Supreme Court, walang kapangyarihan ang ang executive na mag-issue ng hold departure order. Judiciary lang. Okay. Eto pa, naggawa ng Truth Commission ang Pangulong Arroyo noon. Nag-create siya ng Truth Commission para imbestigahan yung mga anomalya daw laban kay Pangulong Estrada. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan. Yun. Ganun. Ang legislature naman, naglabas sila ng di ba may mga batas, yung cyber libel law. Opo. Sabi ng Korte Suprema, ito mga provision na to hindi pwede, unconstitutional yan. O, di ba? May mga ganon. Iba-iba pala, no? Yes. Eto, ang CA or hindi Court of Appeals, Commission on Appointments. Ang hirap kasi ng initials itong Commission on Appointments eh. Pag sinabi mong CA, baka isipin Opo. Court of Appeals. Pag sinabi bang COA, parang Commission on Audit, COA, di ba? Kaya hindi mo minsan nagugulo ka. Saan nilalagay nila? C bago mailiit na O, bago A. Ayun. Ang nangyayari, minsan nagiging OA sila. OA. Eto! Naging OA pala. Eto ang mga opisyal na kailangan dumaan sa CA na binubuo ng 12 kinatawan mula sa House. Okay. 12 senador at ang chairman ex officio ay ang Pangulo ng Senado. Ayun. The Senate President. Cheese. Yan. Cheesy. Okay. Ito po ang mga kinukumpirma ng CA. Heads of Executive Departments, mga gabinete, ambassadors and other public ministers, yung may rank ng ambassador. So, yung mga appointed na ambassador, dumadaan sa CA yan. Ayun. High-ranking officers of the armed forces from the rank of colonel or naval captain pataas. Kasi di ba sa Navy, yung kapitan, colonel yun eh. Opo. Yung kapitan, medyo mababa yun sa infantry, sa army. Sa Navy, mataas na yung kapitan. Ayun. Captain is colonel. Ang general is commodore, di ba? Bago 2-star general, admiral. Ayun. Yun. Regular members of the Judicial and Bar Council. Yan. Chairman and commissioners of the Civil Service Commission. Commission on Elections. Commission on Audit. Yan. Kaya dumadaan yung si Pipo. People's Power. At yung si Kasingal. Yan ang mga dumadaan sa Commission on Appointments. Yan. So, hindi ka pwedeng i-appoint ng walang basbas ng Commission on Appointments. Kaya makapangyarihan yung Commission on Appointments. Kaya ito, naipon, ang karamihan pala dyan, yung mga colonel, pataas eh. Yung mga naipon ng mga appointees. Ngayon, nagtataka sila, si General Torre ba dadaan sa Commission on Appointments? Parang hindi. Hindi. Ayun. Alam mo kung bakit? Hindi kasi military ang PNP. Nakalagay sa konstitusyon, there shall be a Philippine National Police. There shall be a national police which is civilian in character and national in scope. Yun ang nakalagay sa Constitution. Civilian, hindi military. May tanong yung aking kaibigan, di ba sabi niyo ang police civilian? Ba't naka-uniforme sila, hindi naka-civilian? Yun. Sabi ko, luko-luko ka. Sinampal ko nga eh. Sinampal mo. Pinasok mo eh. Kaya, Porkit civilian, hindi na mag-uniforme. bad yun, lagot. Bakit yung mga nasa opisina sa bangko naka-uniforme, civilian? Loko eh. Hindi nasampal ko. Pero ang ginamit ko lang naman dulo ng daliri ko yung sampal. Kaya, saka tinuso ko yung ilong. Ayun. Magtanda na Ayun na. tanong ng mga ganong question na pilosopo. Anyway! Ayan na.
Sa notang Ayan. yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Para naman commercial information sa amin sa basta.